Alright, balitang West Philippine Sea ulit tayo mga kapatid, no? Iginiit ng China na alinsunod sa kanilang batas yan. Sa kanilang batas ha, ang pagtataboy o yung pang-water cannon nila mga kapatid sa mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Dahil sa mga hindi nakakaalam mga kapatid ha, may panibago na naman pangharas na ginawa itong China Coast Guard sa mga barko natin, mga BFAR, no, habang namimigay ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda, habang namimigay ng libreng krudo mga tol, biglang winater cannon mga tol nitong mga China Coast Guard etong BFAR mga kapatid, no? At alinsunod nga daw, no, sa kanilang batas, no? Again, no, sa kanilang batas, hindi sa international law. Kaya nga sabi ko sa inyo mga tol, tila ba ang gusto ng China, sila ang i-recognize, sila ang kilalanin at sila ang sundan ng international law, no? The almighty China mga tol, no? Sabi rito sa report mula rito sa News 5, nanindigan ng China na walang mali, wala daw mali sa ginawa nilang pagbuga ng water cannon upang itaboy ang barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal na bahagi ng exclusive economic zone ng bansa. Doon pa lang mga kapatid nakapirma sila sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Nakapirma sila doon mga tol. Dapat kinikilala nila yung batas na yan. Dapat kinikilala nila yung UNCLOS na yan mga tol. Diba? Anong mali ang sinasabi nila, ang sinasabi nilang walang mali? Anong mali doon sa ginawa nila? Unang-una, wala na sila sa teritoryo nila. Nandirito sila sa exclusive economic zone ng Pilipinas. So sige, given na hindi nila kinikilala mga kapatid yung exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero tignan nyo mga tol etong mga barko natin, hindi nagpunta doon para magsagawa ng panggugulo o pagsagawa ng provocation sa kanila. Nagpunta doon para magsagawa ng humanitarian mission. Diba? Tulong sa kapwa-tao. Pero tignan nyo ginawa nila mga tol ng water cannon. Walang mali doon? Wala bang mali doon? O mga mali na talaga yung kaisipan nila? Eto, panoorin natin mula rito sa News 5 mga kapatid. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nanindigan ng China na walang mali sa ginawa nilang pagbuga ng water cannon para maitaboy ang barko ng Pilipinas. Doon pa lang sa paninindigan nilang walang mali, mali na agad Diba? Mali na agad May Scarborough Shoal na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nakararanas din ng paninindak ang mga Pinoy mula sa isang Chinese warship habang naghahatid ng tulong sa mga mangingisda sa Scarborough. Diba? Grabe, diba? May paninindak pa. Habang naghahatid ng tulong sa mga kapwa-tao. Akala nila mga tol, hindi tayo tao. Hindi ba ata tingin nila sa atin mga tol No? Parang ang iniisip nila, sila lang ang makapangyarihan talaga Ay, naku po. Para sa iba pang detalye, naroon nga si Gio Robles live. Gio, kumusta ba ang biyahe niyo dyan? Nikki, iginiit ng China na alinsunod sa batas at profesional ang pagpapalayas nito sa mga barko ng Pilipinas na umano'y nang himasok sa kanilang teritoryo. Yung pala yung definition nila ng professional. Professional talaga ang tingin nila sa ginawa nila. Sa Panatag Shoal, yan ay kahit papasok ito sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Alam nila yun kasi hindi lang naman Pilipinas ang may 200 nautical miles exclusive economic zone. Maging sila meron din. Taiwan, Vietnam, Malaysia, diba? Brunei, lahat yan mga tol may kanya-kanyang 200 nautical miles Diba? Yan ay napagkasundo-sunduan noong 1982 UNCLOS. Diba? As signatory state sila doon, dapat kinikilala nila yung kasunduan na yun Wala Mga sira talaga ulo nito mga to Na bahagi ng West Philippine Sea. Sa video na inilabas ng Chinese state media na Global Times, sinabi ng China Coast Guard na legal ang countermeasures na isinagawa nito laban sa mga barko ng Pilipinas. Sa parehong video, ipinakita ng CCG kung paano tinaboy at winoter cannon ng CCG ang BFAR vessel malapit sa Panatag Shoal. Ayon basahin natin
The measures were taken in accordance with relevant laws and regulations, and they are all carried out in a professional, standardized, justified, and lawful manner, said a spokesperson, stressing that the Philippine sides, di na natin nabasa kasi may nakatakip CCG ang have seriously violated China's sovereignty and breached relevant of international and Chinese law. Grabe. Kung paano tinaboy at winotorkano ng CCG ang BIFAR vessel malapit sa Panatag Shoal. Ito, video footage obtained by the Global Times from the China Coast Guard CCG shows that at 10:06 a.m. on Friday, the Philippine official vessel 3006 deliberately intruded into the adjacent waters of China's Huangyandao despite repeated warnings and dissuasions from the Chinese side. Itindi talaga. Alam mo yun, kung pwede mo lang ilusot yung kamay mo at pagkukutungan mo tong mga to Ayon sa Philippine Coast Guard, nagtamo ng minor damage ang malakas na buga ng tubig sa likurang bahagi ng BIFAR vessel na BRP Datu Taradapit. Nagsasagawa noon ang Maritime Patrol at resupply sa mga mangingisda sa palibot ng Panatag Shoal ang BIFAR at PCG kahapon. Muntik ding bombahin ng tubig ang sinasakyan naming BIFAR vessel na BRP Datu Bangkaya ng isa pang China Coast Guard vessel. Nang mas nakalapit kami sa Scarborough o Panatag sa layong 14 nautical miles. Bago yan, hinabol pa kami ng dambuhalang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy ng China. Again mga kapatid, ayon sa 2016 arbitral ruling, 2016 arbitral ruling sa The Hague, walang pwedeng magmay-ari nung Huangyandao o nung Scarborough Shoal. Hindi naman natin din inaangkin ng Scarborough Shoal. Mga tol, hindi natin inaangkin yan. Though yan ay pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero sabi, wala pwedeng magmay-ari dyan at yan ay traditional fishing ground ng mga bansa. Not just China hindi lang China mga tol. Mga bansa tulad ng Vietnam, Philippines, China, yan ay traditional fishing ground. So, yung mga bansang yan pwede mangisda dyan. Pero ang ginawa ng China mula noong 2012, inangkin na nila, binakura na nila yung mga tol. Wala nang pwedeng pumasok dyan, sila lang. Pinagdamot nga nila yung yamang dagat Pinagdamot nila yan Diba? Kumbaga, halimbawa, merong isang palaisdaan na dati lahat ng baryo pwedeng manguha ng isda doon. Pero merong isang higanting baryo, ang ginawa nila, amin lang yan. Yung mga kabilang baryo, yung mga kabilang bayan, di na ngayon pwedeng kumuha dito, atin lang yan. Diba? O halimbawa naman, may mga bahay-bahay tapos merong isang poso sa gitna. Dati pwede silang mag-igib ng poso, mag-igib ng tubig dun sa poso. Tapos merong isang mayaman, ang ginawa niya, pinabantayan niya yung posong yun. Hindi na pwede mag-igib yung mga kapitbahay natin dyan. Tayo na lang ang mag-igib dyan. Ganon natin sila inilalarawan. Ganon sila kaswapang, ganon sila kadamot, ganon sila kaganid. Kung ano pa pwede mong itawag sa kanila. Kitang armado ang Chinese warship at halos walang pinatbat ang dihamak na mas maliit na BIFAR vessel. Biruin mo, BIFAR? Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tatapatan nila ng warship. Di ba panggera, kung di ba naman mga tolonggis tong mga to? Pero tuloy lang kami sa paglalayag sa kabila ng mga paninindak at dangerous maneuvers ng Chinese Navy vessel. Grabe, di ba? BIFAR tinapatan nila ng warship. Bigla ko naalala tuloy si Robin Padilla, mga tol, di ba? Galit na galit dati nun kasi yung mga Coast Guard daw ng China bigla nating tinapatan ng Air Force. Bigla nating tinapatan ng mga puwersa natin. Hindi daw ba nakaka one step ahead tayo dahil mga Coast Guard lang naman daw yun. Tapos tatapatan natin ng ganito. Nagagalit siya nun kasi may lumilipad na na Air Force ng US for lang naman yun domain awareness lang naman yun Diba? Etong mga civilian lang yan, mga Chinese Coast Guard yan Ba't natin tatapatan ng warship natin? Gagalit siya nun mga tol. Nagsagutan pa nga sila ni Batong Bakal nun Diba? Sagutan pa sila. Ngayon mga tol,
Ito, Coast Guard natin tapos BFAR tinatapatan ng China ng ng warship. Narinig nyo bang nagsalita si Senator, si mabuting Senator? Narinig nyo ba? Ay naku po. Nikki, umabot sa 6 na China Coast Guard vessel, 2 Chinese warships at ilang Chinese maritime militia vessel ang namataan habang isinasagawa ang maritime patrol at resupply mission ng PCG at BFAR sa palibot ng Panatag Shoal. Sa ngayon, nagpapatuloy ang aming biyahe patungo sa undisclosed area dito sa West Philippine Sea at nagpapatuloy din ang pagbabantay o pagmamanman sa atin ng mga barko ng China Coast Guard. Sa ngayon o sa mga oras na ito ay 2 China Coast Guard vessel ang sa aking point of view o POV, isa dito sa harap at isa naman sa likuran ko. Nikki, balik sa Nakabantay pa rin, no? tayo. Yan ang express report. Alright mga kapatid, at dito isa pang balita mga tol, kaugnay nitong balitang to ay sinabi ni PBBM na hindi papayag ang Pilipinas o hindi siya papayag na maagaw ang teritoryo natin kahit 1 pulgada. Sabing gano'n ni PBBM, ayan sabi rito sa report mga tol mula rito sa Net25. Ito yung mula sa vlog o sa podcast ni PBBM. Tiniyak ni PBBM na ipaglalaban ng soberanya ng Pilipinas sa gitna ng panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Anya, hindi makikipag-away pero hindi rin magpapagapi mga kapatid. Di natin alam kung ano ang kanyang gagawin dyan. Hindi tayo nakikipag-away sa China, hindi tayo pumapalag sa ginagawa nilang panghaharas sa atin, but at the same time, hindi natin ibibigay yung gusto nila. Hindi natin ibibigay. Hindi tayo makikipag himudpuet sa kanila mga tol. Ganon, no? So panoorin natin to. Muling inulit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang tindig na hindi ang Pilipinas ang magsisimula ng away sa issue ng West Philippine Sea. Pero handaan niya siyang ipagtanggol ang soberanya at territorial integrity ng bansa kung patuloy ang pambubuli ng China Coast Guard sa mga mangisdang Pilipino sa katubigang sakop ng bansa. Ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno nag-ulat ng ilang kaso na may mga Chinese vessel na nanliligalig sa mga Filipino vessels sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nanliligalig, ibig sabihin ng haharas, ganon. Hindi naman tayo nakikipag-away. Pero wag niyong binabangga yung mga mangingisda. Hindi ba? Wag niyong kami hinaharang dun sa teritoryo namin. Yun, ipaglalaban talaga namin yan. Because kung ibigay mo yan, bibigay mo ng, like they say, you give them an inch, they'll take a mile. Totoo, no? No? Totoo eh. So you cannot allow it even the 1 inch. Bigyan mo ng 1 pulgada, kukunin nila 1 milya. So huwag mo bibigyan ng 1 pulgada. Hanggang kailan? Hanggang 2028? Paano pag natapos na termino niya? Sinong papalit? Sinong ilalagay ng sambayan ng Pilipino? Diba? Isa bang tao na handang ipaglaban ang ating soberanya? O isang tao, no? Para lang hindi tayo makakita ng mga winawater cannon, ipapamigay na lang yung ating soberanya. Di natin alam sa sambayan ng Pilipino. Comment na lang kayo sa ibaba mga kapatid, no? Anong masasabi nyo rito mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.